Yan, ito na yung resulta. Ito nga, di nga ako nagkamali. Grabe na yung nangyari dito sa cylinder head na to. Gastos malala. Tingnan mo nga to. Grabe na yung oil niya. Sumusuka na to ng oil. Kumusta Paps? Ngayon naman mag-top overhaul ako dito sa motor ko kasi may napansin ako dito sa tambotso ko. Mayroon ng oil na lumalabas. Ito. Parang nagmamantika na yung tambotso na to. Napansin ko to kanina habang nasa biyahe ako. Punasan ko lang. Ito siya, yung carbon na oil na yung pagpunas ko dito, carbon na oil na siya. Hindi ko to pwede patagalin, baka lalala pa tong nangyari dito sa motor ko. Ito walang ibang dahilan dito kundi sa makina, sa loob ng makina. Kasi di naman nagmamantika yung tambotso. Di naman naglabas ng oil to. Isang ibig sabihin lang nito, galing to sa makina tong oil na to. Kaya kailangan na tong i-top overhaul. Gastos talaga to. Ito, kailangan ko tong bibilang ko muna to ng mga parts bago ako magsimula. Kasi talagang matrabaho kasi ito pag mag-top overhaul ng makina. Hindi ko na pinapakita sa yung usok nito. Kasi andito ako sa residence area. Papakita ko na lang sa inyo yung andito sa loob ng makina na to pag mabaklas ko mamaya. Kasi sigurado talaga to. Yung motor na to dito ko na lang to ipasok. Dito ako magawa kasi nakaharang ako sa daan. Kasi matagal kasi matapos to. So ito na. Gloves muna ako para hindi ako masyadong madumihan. Kasi talagang bakbakan na to. Baklasan na makina. Ang unahin kong pagbaklas dito, itong flarings niya. Ayun, natanggal ko na yung cover ng side cover. Ito, tatanggalin ko na to. Itong ignition coil na to. Ito yung tornilyo niya. Tapos ito naman yung wire, kulay dilaw at itim. Ito yung galing ng stator. Ito yung positive connection na wire. Tapos ito naman sa kabila, itong nakaipit dito sa ignition niya yung ground. At itong throttle cable cap, tatanggalin din natin to. At itong tornilyo na to, tatanggalin natin to para matanggal natin itong carburetor. At itong hose, tanggalin din natin to kasi para matanggal talaga yung carburetor. Pati itong air suction valve na hose. At itong tornilyo na to sa head saka sa block. At itong tornilyo na to sa gitna. Ito yung tornilyo sa roller chain dito sa loob ng makina. At itong tambutso, tatanggalin din natin to kasi di natin matanggal yung block saka
head pag dito natanggal. Yan. Tatanggalin mo to lahat. Pero itong airbox filter, pwede mo tong tanggalin, pwedeng hindi. Kasi natanggal naman ng karburador kahit dito natanggal. Pero sa akin, di ko ito tatanggalin. Ito na, tanggalin ko na sila lahat. Yung naka-connection dito sa makina. Ito, tanggalin ko itong tornilyo na ito. Ang pagtanggal nito, counterclockwise. Para di ka mahirapan magtanggal, baka malustred pa. Tapos pagtanggal din ito sa cap ng throttle, counterclockwise pa din yung pagtanggal nito. Ikot-ikutin mo lang siya. Ayan, natanggal na. Tapos itong connection ng air suction valve, itong hose na to, tanggalin din natin to para tanggal talaga yung mga nakakonekta dito. Mamaya ko na tatanggalin tong tornilyo na to dito sa may gilid. Unahin ko muna tong acum nut. Ang pagtanggal ng acum nut na to, ganun pa din, counterclockwise pa din yung pagtanggal nito sa acum nut na to. Ito kasi yung nakakonekta sa stud bolt sa loob ng makina. Kasi ang stud bolt kasi ng makina natin is 4. Makikita nyo rin mamaya yung stud bolt na to. Mahabang stud bolt to na nandito. Basta pagtanggal nyo nito sa acum nut na to, meron tong washer. Wag nyo tong kalimutan tong washer na to. Kung ilan yung stud bolt, ganun din yung washer. Itong acum nut na to. Yan. Basta i-organize nyo lang siya kung saan nyo dapat ilagay. Huwag nyo ipakalat-kalat kasi mamaya makakalimutan yung ibalik. Yan. Tinanggal ko lang tong washer. Tapos ngayon tatanggalin ko tong cover. Ang pagtanggal ng cover na to, masisilip na to sa kabila. Counterclockwise pa yung pagtanggal nito. Tapos ikot-ikutin mo lang siya hanggang malaglag yung cover ng timing sprocket saka timing chain. Yan yung cover niya. Tapos ito naman tong timing sprocket na to, kailangan i-timing natin to. At pwede rin hindi, sa'yo kung gusto mong i-timing. Kasi ang dami nating ayusin dito. Pero ituro ko pa rin sa'yo paano mag-timing nito. Ito. Yan. Nakita mo yung timing mark dito sa may head, saka dito sa may sprocket. Ipagtapat mo lang silang dalawa. Ang ibig sabihin ng timing na yan, sa itapat mo lang siya. Tapos pati dito, yan, kailangan naka-timing yan. Yan. Bago kayo magbaklas o patapos na yung gawa nyo, kailangan naka-timing to. Itong timing mark na to. Napakasimple lang, di ba? Tapos ngayon tatanggalin ko na tong tornilyo ng timing sprocket. Ganun pa rin, counterclockwise. Yan. Tapos din natin ito matanggal hanggat din natin natanggalin yung tensioner. Ito yung bolt ng tensioner. Malalaman mo yan kasi patagilid yung lock ng tensioner na to dito sa ilalim ng makina. Tapos tanggalin ko na itong timing sprocket. Yan. Kasi pag di natin to tanggalin yung tensioner, hindi mo matatanggal tong timing sprocket na to. Hindi natin matanggal yung head pag di natin natanggalin. Ngayon pupukukin ko ng rubber mallet. Aalugin mo lang siya para matanggal natin kasi nagkakaroon din kasi ng kalawang dito sa may stud bolt. Kaya minsan matigas. Lalo na pag unang bukas, sobrang tagal na di nabuksan. Umiipit na yung kalawang dito sa stud bolt. Tapos pag hindi matanggal, nilihila nyo, di pa rin matanggal, sungkitin mo lang to ng flat screw. Kung maka-encounter kayo ng ganito na cylinder head na di matanggal agad, sungkitin mo lang, kagaya ng ginagawa ko. Ito,
Basta sa ibabaw, huwag sa ilalim, baka magasgas yung lining ng gasket. Yan. Tanggal na natin itong cylinder head. Yan, ito na yung resulta. Ito nga, di nga ako nagkamali. Grabe na yung nangyari dito sa cylinder head na to. Grabe na yung carbon niya. Tanggalin ko lang tong gasket. Yung gasket na to pwedeng ibalik, pwedeng hindi. Basta wag lang siyang mabali o nagkaroon ng gas-gas. Ito na, ito yung stud bolt na sinasabi ko, kinakalawang. Pero okay pa naman siya. Tapos yung piston, yun. Alam mo na kung ano mangyayari dito. Gastos malala. Tingnan mo nga to. Grabe na yung oil niya. Sumusuka na to ng oil. Kaya pala nagtulo-tulo na yung oil dun sa may tambotso. Papunta na to, pasira na talaga to. Buti naagapan pa. Pag maghugot ako ng cylinder block, ang ginawa ko, pinapalubog ko lang yung muna yung piston niya para mabilis siyang mahugot yung cylinder block. Yun. Smooth lang siya hugutin pagka pinapalubog yung piston. Hindi naman natin lulubog yung piston kasi may ikot naman niya na hindi siya lulubog talaga. Hanggang dyan lang talaga yung nakita mo. Tignan mo tong piston. Yun. Sunog na sunog. Hindi na to pwedeng ibalik kahit linisan natin. Kailangan natin palitan tong piston na to. Sige yan, balik ko na sa dating pwesto tong piston, yung connecting rod. Yan. Kaya naman tanggalin ko tong circlip ng piston. Ikutin mo lang naman siya pag tanggalin mo tong circlip na to. Yun. Tapos itong pin ng piston, matigas na siya, di na siya pwedeng itulak. Talagang naiipit na talaga siya sa, parang nasunog na yung piston pin na to, kaya matigas yung pilahin. Tapos pag matigas, ganito na ginawa ko, pupukin mo lang. Kasi papalitan din naman natin to eh. Basta wag lang madamage yung connecting rod, yung pinaka-connection niya. Yan. Tanggal na natin yung piston saka yung piston pin. Ang pag-testing ng connecting rod, ganito lang, hilahin mo lang. Pag hila mo, lumalagot to, ibig sabihin yan, patay may tama. Pero pag wala, tulad nito, okay pa yung piston, connecting rod natin. Tapos ngayon, tatanggalin ko tong cover ng rocker arm. Dalawang cover to ng rocker arm. Kasi dito natin malalaman kung ano-ano ang papalitan natin dito sa cylinder head na to. Tapos ngayon naman tatanggalin ko tong dalawang tornilyo na to. Kasi andito kasi yung pin ng rocker arm. Para matanggal natin yung pin na yun, ito muna yung tornilyo na tatanggalin natin sa cover na to. Natanggal ko na tong tornilyo. Tapos ngayon naman, sungkitin natin tong pin dito sa may rocker arm. Ang pagsungkit niya, kuha lang kayo ng tornilyo na may thread. Ipasok nyo siya dito, tapos dandahan mo siyang hilahin. Pag ganito lang. Yan. Diba nahila siya? Malambot lang naman siyang hilahin. Yun. Basta yung thread ng pin, parang ikaskas mo lang siya para mahila yung pin ng rocker arm. Yan, natanggal ko na tong pin. Kung paano mo ginawa dito sa pin na to, ganun din sa kabila kasi dalawa kasi yung tatanggalin natin na pin dito sa may cams follower na to. Yan, tinanggal ko na tong isa. Tapos ito yung
compression release. Tapos ito naman yung rocker arm ng intake. Basta i-organize mo to paglagay para hindi ka malito pag ibalik mo tong mga to. Tapos ito yung valve lock nya. Tanggalin natin yun mamaya. Tapos i-check ko lang muna tong cams kung may hukay ba. Ayan. Wala pa namang hukay yung cams na to. Okay pa to. Tapos ngayon naman, tatanggalin na natin tong valve lock. Sa pagtanggal ng valve lock, dapat mayroon kayong valve lock removal. Pero sa akin, gagamitan ko lang muna to ng white tools. Tulad nito, parang sakit lang siya ididiin. Yan. Ganito lang ginagawa ko. Pero mamaya magagamit tayo ng valve lock para malak natin din yung valve lock dito sa valve. Ganito lang ginagawa ko, dinidiin ko lang para matanggal yung valve lock dito sa may spring retainer. Yun. Ito yung spring nya, valve spring, saka yung valve spring retainer. Hindi ko na tinatanggal yung retainer. Yun. Tapos ito naman sa kabila, ganun din yung pagtanggal kung paano natin tinanggal dito. Sa may intake, ganun din dito sa may exhaust valve. Medyo may katigasan din kasi. Kaya kailangan talaga idiin siya ng mabuti para lumuwag talaga yung valve lock at saka matanggal. Yan. So idiin mo lang siya. Basta yung valve lock itabi nyo ng maayos kasi maliit kasi ito. Kundi kuha kayo ng tupperware or basta lagayan lang ng valve lock. Kasi mahirap kasi ito hanapin kasi maliit. Basta naka-organize siya yung mga parts na tinanggal mo. Yun. Ito yung valve seal. Itong nasa ilalim. Halatang may tama na kasi nag-oil na yung sa loob. Yan yung palitan natin. Talagang sira na talaga tong parts dito. Pati ito. Linisin lang natin to. Linisin lang natin to ng gasolina itong combustion nya. Tapos ito yung mga parts naka-organize para di mawala pag ibalik na natin. Ang pagtanggal ng valve seal na to, sungkitin mo lang ng flat screw. Dandahan lang din pag sungkit, baka masira yung valve guide. Yan. Sungkitin mo lang. Ganito lang yung ginagawa ko, sinusungkit ko lang ng flat screw. Yun. Ito yung valve seal. Ito yung papalitan natin. Yan. Kung paano mo tinanggal dito sa isa, ganun din yung sa kabila. Kasi dalawa yung valve seal na papalitan natin. Tapos ngayon magpapalit na tayo ng valve seal. Bago nyo lagyan ng valve seal, palitan nyo ng valve seal, punasan nyo muna, baka mayroong mga buhang-buhangin yung pasukan ng valve seal. Ganito lang ginawa ko. Ginamitan ko lang ng plies, tapos tinusok ko sa bunganga ng valve guide. Kailangan masagad talaga sa guide. Yung pinakadulo talaga ng valve seal. Yung guide ng valve seal, kailangan nakalapat talaga siya dun para hindi ito matabingi yung valve seal. Kasi pag nakatabingi itong valve seal na to, pabilis lang din masira. Yung valve seal na to, kailangan nakalapat talaga siya ng maayos para hindi ito mabingi. Yan. Idiin mo lang naman siya.
ngayon naman, ilagay na natin itong valve. Itong valve na to, kaparehas ang sukat nito sa XRM 110. Kasi ang motor kasi natin 110cc. Marami itong kaparehas, XRM 110. Lahat ng bonus 110 kaparehas ng XRM 110 na parts, head, block, parehas lang yan. Pati dito sa may pinaka-piston nya, pati ito. Tapos itong valve na to, dito mo lang siya ilagay. Yan, nalinis ko na sa itong valve na to eh. Tapos itong intake, yun, ito yung intake valve. Basta tandaan nyo, yung malaking valve, yan yung intake. Yung maliit, yan yung exhaust. Para di kayo malito. Bago pala kayo maglagay ng valve dito sa cylinder head, kailangan valve lapping nyo muna to. Kasi importante yun para walang singaw. Hindi ko lang napakita sa inyo, pero ibukod ko na lang yung video na kung paano mag-valve lapping. Ito yung intake sa exhaust, na ilagay ko na yung valve. Tapos itong dalawa na to, ipitan mo lang ng rubber. Itong rubber na to, may bili mo to pag bumili ka ng isang set na valve removal. Kasama na yung rubber na yun. Tapos ngayon, ibalik ko na tong valve spring, saka yung valve spring retainer nya. Magkasama yan dalawa, hindi pwedeng ibalik natin yung retainer kasi dyan kasi naiipit yung valve. Itong valve lock. Sa paglagay ng valve lock, makikita nyo naman yan, yung maliit na valve, yung dulo nya, yan yung una natin ipasok. Kasi di kasi makakokus dito sa camera, kaya nasabi ko lang sa inyo. Tapos diinan mo lang dito. Ito yung sinasabi kong valve lock. Idiin mo lang siya, itong dulo ng valve. Kung paano mo ginawa dito mag-lock dito sa may valve, ganon din dito sa may kabila. Yan, kailangan nakagitna to ha. Nakagitna tong cams para magkabit ka ng, pag timing ka mamaya, nasa tamang ayos siya. Napaka mahiwaga itong makina pagka magkamali ka dito ng lagay. Problema talaga. Tapos ngayon nalagay natin itong pin. Kailangan yung thread ng pin nasa labas. Hindi sa loob. Kailangan nasa labas yung pin, yung thread ng pin. Tapos ito yung compression release, nakaganito yung forma niya. Yan, nakaganito. Kailangan wag to baliktarin kasi di under yung makina mo. Yan, tapos itapat mo lang siya sa butas ng pin. Yan, itusok mo lang siya dito. Yan. Pag mahirapan kayo magtulak nito, matigas ang itulak, pwede naman nilawagan yung valve tappet para may itulak. Pero may posibilidad kasi kahit nilalawagan mo yung valve tappet, matigas pa din. Kasi sa salpakan kasi ng pin yan, medyo tabingi. Kaya bukbukin mo siya ng dahan-dahan lang para lulubog yung pin. Dahan-dahan lang, lulubog yan. Huwag mo lang gamitan ng martilyo, gamitan mo lang yung pinukpok ko. Yung rubber mallet. Kasi delikado tayo dyan pag gamitan mo ng martilyo. Sira yung pin na yun. Pati yung guide ng pin. Tapos nakahanap ako ng tornilyo na kasya dun sa may thread. Tapos ilubog ko lang siya. Kailangan mo kasi ilubog to. Kasi pagka ibalik mo na to sa cylinder head na to, haharang to sa may stud bolt. Kailangan ilubog mo talaga siya. Itong pin. Tapos tanggalin ko lang tong panglubog ko dito sa pin ng knocker arm. Kailangan i-double check mo din. Tulak mo lang siya. Ayan. Kasi ganito kasi no, dito daan yung stud bolt. Tapos ngayon ibalik ko na tong rocker arm sa may kabilang side. Kailangan maitapat din siya sa butas. Ganun pa rin yung thread ng pin ng rocker arm nasa labas, huwag pa loob.
Para pag magtanggal ka, mag-overhaul, top overhaul ka ulit, mabilis mo siyang matanggal. Ganun pa rin, pag matigas, pukpukin mo sa dandahan lang. Lulubog yan. Sa dandahan lang pagpukpuk ha. Kasi minsan kasi, sabi ko nga kanina, kahit nilawagan mo na yung valve, matigas pa rin siyang ipasok. Sa dandahan lang pukpuk, lalubog yan. Yan. Tapos, check mo lang ulit kung di ba nakaharang sa may lagayan ng pasokan ng stud bolt. Tapos ngayon naman, ilagay ko na tong piston. Bagong piston na to. Sabi ko nga kanina, kailangan palitan natin tong piston na to. Tapos, pag maglagay ka ng piston, maglagay kayo ng basahan dito sa may connecting rod kasi mamaya yung clip kasi baka tatalsik dito sa loob. Tapos itulak mo lang tong pin. Kailangan nakatusok sa connecting rod. I-double check mo rin kung na-shoot ba sa talaga sa lock. Tapos ito na yung pin. Clip niya. Yung circlip ng piston. Yan. May guide naman siya kaya di kayo mahirapan pag kayo na ang gumawa nito. Malak naman siya ng kusa kasi may guide. Tapos ngayon lagyan natin ng lubricant. Kahit na oil, may tira-tira kang oil, pwede na yan. Tapos ilagay na natin tong cylinder block. Medyo pagka maglagay ka ng cylinder block, medyo may kahirapan kasi yung piston rings kasi di mapasok ka agad. Kailangan mo pang sungkit-sungkitin para may pasok talaga sa cylinder block. Itong cylinder block na to, okay pa naman siya. Wala pa siyang gas-gas kaya pwede pa siyang ibalik. Ang pinalitan lang natin yung piston rings, valve seal, tsaka yung valve. Pero yung ibang parts hindi na. Kasi ito lang kasi yung nakita kong sira. Tigas talaga to ipasok tong cylinder block na to. Kasi nakaharang kasi yung piston rings. Pag nakaharang yung piston rings, sungkitin mo lang para papasok siya sa cylinder block. Yan. Pasok na siya. Kailangan isagad mo to siya papasok hanggang sa lapatan niya. Lapatan ng tornilyo. Yun. Tapos pagka maluwag pa din, pupukin mo lang hanggat sumagad sa pinakadulo. Tapos itong gasket na to, ibalik ko na lang to kasi di ako nakabili ng gasket. Okay pa naman tong gasket na to. Tapos ngayon, balik ko na din tong roller guide ng kadena dito sa timing chain. Ayan. May butas dito. Teka lang. Ito yung butas na yon. Dito mo i-shoot yung tornilyo na tinanggal natin kanina. Yan. Tapos itong tornilyo dito sa may gilid ng cylinder block. Basta pag pahigpit nito clockwise. Diba kanina counterclockwise, ngayon clockwise yung pahigpit natin. Tapos ito na yung cylinder head. Okay na to, nalinisan na rin yung combustion. Kali lang gamit ko. Wala kasing nakahanap na alambre. Yun.
So naman nilagay ko tong tornilyo sa may gilid ng cylinder head para malak natin siya na maayos. Ito yung cover ng cylinder head. Sa paghigpit ng acum nut, kailangan pantay-pantay yung paghigpit mo dito kasi magkamali ka ng higpit dito, baka tagilid yung resulta, magkaroon ka ng problema. Kailangan dandahan yung paghigpit para balanse yung paghigpit niya dito sa cylinder head, kasi ito kasi yung naglalak sa dalawa na to, cylinder head saka cylinder block. Kaya kailangan maingat ka dito pag hinigpitan mo tong nut na to. Tapos ito yung timing mark ng magneto. Kailangan dito mo muna i-timing bago mo i-timing dito sa may cam sprocket o timing chain. Yan. Sa pagbalik ng timing dito sa cam sprocket, medyo mahirap talaga. Ito yung timing mark niya. Tapos ito. Yan. Itapat mo lang siya dito sa may timing mark ng cylinder head. Sa may gilid. Ito. Dapat nakatapat siya dito. Yan. Tapos itong magneto naman, itapat din natin siya sa timing mark. Kailangan naka letter T din siya. Tapat siya dito. Pag may nakita kayong letter T, tapos yung gilid ng letter T may linya, dyan mo sa itapat sa may timing mark ng cover ng magneto. Yan. Kailangan nakatapat siya dito. Kasi pag hindi ito nakatapat kasi dito sa may magneto, hindi mo na timing to, hindi mo mapaandar yung makina. Kung umandar man, walang puwersa. Pigil. Hindi natakbo yung makina mo, tapos piga mo, namamatay yung makina. Tapos ibalik ko na tong cover ng cam sprocket. Okay na to, i-testing ko na lang to.